Blessed Sunday sa lahat ng mga nandito ngayon. Ayan, let's start na. And hello sa mga nandito ngayon sa loob, pati sa nanonood sa live natin. And ayan, first, no, as we start our spiritual gathering, syempre nangyayari to every Sunday talaga. And maraming salamat sa ating sub-pastor for 3 years na na nandito ngayon. But before we proceed dun sa mga i-share ng pastor natin ngayon na gospel, well, alam naman natin na weekly inuumpisahan na talaga natin to na sinishare natin yung mga grateful moments natin, 'di ba, dito sa or yung mga nangyari sa atin this past few weeks or months na blessings talaga. And ayan, as we share this, no, nakaka-encourage din tayo sa mga nanonood sa online and nanonood din sa dito sa Zoom natin, no. And ayan, umpisahan ko na. So syempre, no, sobrang grateful ako this week dahil sobrang daming blessings talaga yung nare-receive natin every single day, no. Sabi ko nga the moment na talagang nandito pa tayo sa earth, no, araw-araw, and talagang nabubuhay pa tayo. Well, sobrang blessings na yon. And isa din sa mga grateful moments ko this week talaga kasi I found out na sobrang dami talagang natulungan ng business din natin this past few weeks talaga, na sobrang grabe talaga yung naging impact sa bawat isa. And grateful ako kasi sobrang smooth nung mga pangyayari ngayon. Talagang magugulat ka na lang, may mga dumadating na talaga na blessings, or parang mas gusto ko siya sabihin na the more kasi na hinahabol mo yung blessor, no, mas yung blessing dumarating na lang ng pusa. And grateful din ako for this fellowship na meron tayo every week, na talagang reminder sa bawat isa na kailangan talaga na unahin natin si Lord more than anything or more than anyone. 'Di ba? So, yun lang po. Sino yung gustong sumunod? Ako na. Ayan, go. Ayan, so ako Dialog. naman, I'm really grateful for this week kasi grabe, eto na ulit, no? Nagbabalik na naman ang isang linggo, parang isang buwan na naman ang lumipas, no? Pero praise God, no, for the strength. Thank you, Lord, sa mga binibigay niyang mga tao. Tama talaga, no, na if you seek the blessor, talagang ikaw na ang hinahabol ng pagpapala, no? And grabe, nakaka-bless lang yung mga taong nakakausap natin, na literal na talaga nakakausap mo sila for a purpose. And ang dami mga nagbabalik din, no? So I'm really grateful for those persons na talaga nag-seek ulit at nag-reach out ulit, and they really want to start again, no? And begin again. And ang pinaka nakaka-bless dun is yung gusto ulit nilang magpa-guide. Yun talaga. And I'm really grateful as well, no, sa mga partners, no, sa mga taong nakakasama natin. I'm grateful for our life kasi each passing day, no, na nandito tayo, nagigising tayo, we have purpose. No? So doon pa lang, thank you Lord na kagad for the purpose that we are having in this life. And I thank God for the gift of the Holy Spirit. No, kasi grabe yung patience, no? Grabe yung compassion, no? I really love it, lalo-lalo na yun din yung topic kanina sa church, no? Parang ni-remind, no, ang bawat isa, because this week is really about compassion sa mga taong grabe. Talagang tagal nang walang connection, tagal nang pero nakaka-bless lang na binigyan tayo ng compassion. Kasi if we really truly know and have a relationship kay God, ang sarap nung feeling, parang byproduct na yung obedience, 'di ba? Na alam mo kung para saan at ano yung ginagawa mo. So I'm really grateful for that. Also grateful, no, sa online natin fellowship na grabe, consistent, and for technology, I'm grateful as well kasi nakakapag-meet tayo, no, kahit online lang, kahit magkakalayo tayo, kahit nasa iba't ibang bansa pa.
And I'm really grateful kasi even yung mga taong hindi nakakarating o hindi nakakapunta nakakapanood din or pwedeng balikan yung ating recorded sa live. And I'm really grateful no for our community no kasi nakaka-bless that we have encouragers dito sa buhay natin no or in this season of our lives na we really need that right now no. And yung guidance kasi lalo na sa mundo ngayon na nano-normalize na no yung mga kasalanan we're still guided no. Yun lang, dami ko na naman sinabi. Baka hindi ako matapos. Thank you so much. Yes, sino pa yung gusto? Ayan. So, pwede nyo rin i-type dyan sa comment box and sa chat box natin dito sa Zoom kung gusto nyo pang mag-share. And of course, no, para hindi na tayo masyadong gabihin. Siyempre, let's start na rin kung wala nang gusto mag-shout out ng kanilang grateful moments. And ayan, syempre no, hindi natin papalagpasin tong araw na to dahil kasama na naman natin yung 3 years na nating sub-pastor. Diba? Si Pastor Ralph. Thank you so much, Pastor. God bless po. Good evening po sa lahat. Praise God for, again, we are here sa Zoom. Please bear with me mainit dito kaya ako naka-electric fan. So, ganito lang ako Okay na to ang importante, ma-deliver ko yung message sa inyo. Anyway, let us pray before I deliver the word of God. Please, let's pray. Panginoon, help us to be able to understand your word tonight. And also help us to be a channel of your gospel, channel of your peace, joy, and a channel of your encouragement, and even a channel of your correction. I-bless ang lahat na nandito sa Zoom. I-bless ang mga nandun sa FB Live at sa mga taong magre-review nito ng video ng session tonight, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Thank you so much for your presence and for your word. In Jesus' name, amen. So, if you have time, Lawrence, i-check mo yung lesson 2 nito kung naturo ko na sa inyo. Timbrihan mo ako after this session kung hindi. Kasi 1, 2, 3 yung plano ko nitong series Gagawin ko pa yung number 3 bukas. So anyway, our faith in Christ, ang ating pananampalataya sa Panginoon. No, paano ba nagsisimula ang pananampalataya natin sa Panginoon? No? According to the Word of God, ang pananampalataya natin, nagsisimula yan when we hear the gospel message. Because sabi ng Word of God, faith comes from hearing the Word of God. So, kaya nga, alam nyo ba, may mga miracles na nangyayari sa outreach natin dito sa Negros. Maraming uma-attend ng first time sa outreach centers natin na first time tapos tumatanggap agad. Bakit? Because faith comes from hearing the Word of God. Yan. Diyan mo naman malalaman pag ang gospel talaga yung pinipreach, hindi false gospel or false teaching. No? Pag gospel na totoo, kahit first time ang attend niya, tatanggap yan sa Panginoon. And also, pag tumanggap na tayo sa Panginoon, no? Praise the Lord, merong 7 souls tayo na binaptize last 2nd year anniversary natin. So, kung bibilangin ko, mga nabaptize natin, sa online, no? Sa online siyempre. Ang nauna si Geraldine. And kung bibilangin ko na hanggang dito sa Negros, siguro 25 na rin. Ibig sabihin, kung bibilangin mo yan although si Geraldine sa Pilar legally and sa VCF, pero I'm just, yung mga yung mga sa online and dito sa Negros, pag binilang mo 25 souls, ibig sabihin, sa denomination ng Kamakop or ng Alliance, kung saan ako, church na yon pag 25 baptized members. And praise the Lord, sa 2nd anniversary natin, si Lord na talaga yung gumawa ng paraan na maraming tumanggap sa Diyos. And so far, dahan-dahan, hindi lahat pa nagpapabaptize. Pero syempre, importante, nag-grow tayo lahat sa Word of God.
sa knowledge of God, and even sa good works na for the glory of God. Kasi ang good works, hindi yun ang nag-save sa atin. Ang good works, yun ay bunga, resulta after tayo ma-save ng Panginoon. Okay? Ang growth ng Christians, hindi lang sa knowledge, meron din sa good deeds after na-save na siya ng Panginoon. Now, kung itatanungin ko kayo, pero hindi nyo kailangan sumagot, sa inyo, sa palagay nyo, anong ibig sabihin na meron ka ng faith kay Jesus? Ano ba ang ibig sabihin na meron ka ng faith kay Jesus? Kasi hindi lahat ng nagsisimba may faith na kay Jesus. Yung iba hindi pa, wala pa. Kaya mahalaga rin na maintindihan natin ano tong faith natin kay Jesus. Kasi baka akala natin, pastor, alam ko na yan. Ang faith is pag naniwala ka, tapos mag-church ka na every Sunday, yun na yun. Hindi yun. Babasahin natin ang Word of God para makasure tayo kung ano ba talaga ang faith natin kay Jesus. Okay? At meron tayong mga katanungan na meron akong isang katanungan. After nitong basahin natin ang verse na to, may tanong ako sa inyo. Sige. Please basahin mo nga, Lawrence, please. Then the 11 disciples left for Galilee, going to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some of them doubted. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of age. Amen. Ang galing. Ang ganda ng gospel dito na nabasa ni Lawrence. No? So, dito makikita natin na sinulat ito ni Matthew, one of the disciples of Jesus. And si Matthew, kung tatanungin mo paano ba siya tinawag ni Lord, di ba nakaupo siya sa tax collector booth? So mga tax collectors noon considered the worst sinners. Bakit tinawag siya ni Christ? Kung saan pa, hindi lumalapit yung mga Hudyo dito kasi kinakainisan sila. Ang taas-taas ba naman ng taxes na kinokolekta ng mga tax collectors, no? Tapos kapwa nila Israelites pinapabigatan ng buhay kasi ang daming taxes na ibibigay lang din naman sa Rome, di ba? Sa Roman Empire na sumakop sa kanila. And so, isa sa mga pinakaiinisan na tao noon ang kagaya ni Matthew, mga tax collectors. Okay? Kasi sobrang taas ng tax nga noon sa time nila Jesus. Now, pero bakit? Paano ba siya tinawag ni Jesus? Di ba kung mababasa niyo yung gospel, sinabi ni Jesus sa kanya, follow me. Yun yun yung totoong faith in action talaga doon, no? Kasi bakit siya nag-follow agad at hinayaan niya yung millions of pera niya doon sa table at sumama kay Jesus, nag-follow? Dito mo makikita na ang faith natin kay Jesus, hindi lang siya yung, okay Lord, I admire you, I believe in you. Hindi. Hindi siya yung sinabi niya lang, Lord, yes, okay ka. Ikaw na ang Diyos ko. Hindi. Nung sinabi ni Christ, follow me, anong ginawa ni Matthew? Kung maalala nyo, he followed Jesus right away and left his tax collector's booth. Kasi iba yung nasa isip lang, oo Lord, nakikinig na ako sa iyo. Oo, I believe in you. In fact, I go to church every Sunday. No. That's different. Head knowledge is different from following Jesus with your whole life, with all your heart, and serving and loving Christ with all your being. Iba yung nasa isip, iba yung nag-follow ka talaga. Magkaiba yan, That's why, kaya ang tanong ko, anong ibig sabihin ng faith ng mga disciples na to na kahit papahirapan sila sa pag-share ng gospel, papatayin sila, ipipersecute sila, ang tanong ko ito. Ito yung tanong. Why Christ's disciples continued to spread the gospel despite the persecution and the cost or the threat of losing their lives?
na kahit papatayin sila, bakit sila nagpatuloy? Bakit kaya? Sa tingin nyo, anong klaseng faith ito na hindi mapigilan ng kahit death, na kahit ikakamatay nila, hindi titigil? Kahit sasaktan sila bilang followers of Christ because they're preaching the gospel, they're preaching Jesus Christ, saan man sila pumunta, they are being persecuted. And in fact, all of the disciples were killed and martyred. Pag sinabing martyred, talagang karumal-dumal ang ginawa sa kanilang pag-murder sa kanila. Walang hustisya. Walang human rights na binigay sa kanila. Okay? So, here, malalaman natin anong klaseng faith meron sila. Faith in Christ. Yan ang title natin tonight. Anong klaseng faith in Christ ang meron sila na hindi sila mapipigilan? Sa kabilang, ano yan? Sa Tagalog, datapwat sila'y nagpatuloy. Ito yon. Number one, the kind of faith that they have in Christ is a God-centered faith. God-centered faith. No? Kung babasahin mo doon, sa verse kanina, yung binasa, sabi ni Jesus, punta kayo sa isang mountain na ituturo ko at doon tayo magkikita. Okay, take note. Sino ang nagsabi kung ano at saang mountain sila magkikita? It was Jesus. Nag-instruct si Jesus and they followed Jesus. They went to the mountain. Ang daming mountain sa Israel. Pero they followed Jesus' words. They followed Jesus' instructions. So dito natin makikita that it's really about they are following the words of Christ, the instructions of Christ, meaning the faith of these disciples is God-centered faith. Is a God-centered faith. Na ang lahat ng sinasabi ni Christ susundin. Kung saan sila pinapapunta, doon sila pumunta. Hindi sila pumili ng mountain. Lord Jesus, medyo malayo yung mountain na sinabi mo. Dito tayo sa medyo mababa lang. Pwede? Hindi. Because they're so devoted to Jesus Christ. Their faith is a kind of faith that is God-centered. Pag sinabing God-centered, kung anong sinabi ni Jesus, susundin. Huwag mo nang baliin. Ang daming tao, binabali pa kasi ang truth eh. Na hindi sinabi ni Christ yun. Hindi siguro sinabi ni Christ yun. Baka ito lang sinabi ni Christ. Baka hindi naman totoong forgive your enemies, bless your enemies, or love your enemies. Baka sinabi lang yun, pero iba yung ibig sabihin nun. Alam niyo, ang basic interpretation of the Bible, sabi ng isang sikat na theologian, is simple lang. Read the Bible according to how it was written. Huwag mo nang baliin. Hindi mo na kailangan pumunta sa seminary to know this. Alam mo namang baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Tapos sasabihin mo sa akin, si Jesus the Son ay hindi God. Ano yun? Binabali natin ang word eh. Anong nakasaad dyan? Father, Son, and the Holy Spirit means pag binaptize ang tao sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, ibig sabihin, they are all equally God, but they are one God. One in three persons. Huwag mo nang baliin na, hindi, mas lower si Jesus. No, mas lower yung Holy Spirit. No. The same. Binabali natin eh. Buti yung mga disciples, nung sinabi ni Christ, doon kayo pumunta sa mountain na yun, wala nang explanation, walang but, walang if. Pumunta kung saan yung tinurong mountain. Alam niyo naman, di ba nakakahingal umakyat na mountain? Umakyat ka nga lang ng escalator, nakakahingal na eh. Ano pa yung mountain? But they met with Jesus. And when they met Jesus, hindi sila nagreklamo. They worship Jesus. Worshiping Jesus takes effort, takes time. Pero sa atin ngayon, minamadali na natin ang lahat. Ayaw na nating naiinitan tayo. Ayaw natin mag-church sa walang aircon. Ayaw natin mag-church sa hindi maganda yung music. We want worship to be easy. And sometimes we go to worship empty-handed. Ni kahit 5 piso, wala tayong ma-offer. Ganun ba kabuti si Lord sa'yo na wala ka talagang nadala sa kanyang offering? Never ever go to God empty-handed. That's why si David, nung dinisiplina siya ni God,
Kasi nagkasala siya, nagkaroon siya ng census sa kanyang soldiers, sobrang proud na siya. Kaya pina-census niya kung gaano naka-strong yung soldiers niya. Pinadaan niya sa census. Pero alam ni God yung heart niya, nag-transfer na yung trust niya sa armies niya, hindi na kay God. Kaya kung binasa mo yung story na yun, parang akala mo ang babaw, hindi. Yung pride ni David sa kanyang soldiers, napunta na ang kanyang trust sa kanyang armies instead of the God who gave him victory over Goliath and over all the giants in Philistines. Minsan napupunta yung trust natin sa pera, kaya tinitingnan na natin ang income natin, akala natin parang wala lang naman yun binibilang ko lang naman yung pera ko Wala naman yun binibilang ko lang kung ilang cars na ako Wala naman yun, Lord. Pero alam ni Lord yung heart natin. And the Lord disciplined him because of that pride. And nagrepent siya sa kanyang sin. I think because of his pride, ang consequence, 3,000 na Israelites ang namatay. That's why sabi ng Lord, tama na. And sabi ni Lord, kung gusto mong patawarin kita, magrepent ka, you offer something to me. You make an altar and worship me. At pumunta si David sa isang taga-Israel na merong lupa. Sabi ng taong yon, dahil hari ka, ibibigay ko sa iyo ng libre yung lupang ito. Kasi presidente I mean, king Pero sabi ni David, no, I will buy that lot. I will buy your land because I will worship God in your land and I will create an altar and I will worship God in repentance. And sabi niya, I will not give anything to God that is free. Ginawang kanta nga yan I will not offer anything that cost me nothing. So, ibig sabihin, when we worship God, hindi pwedeng walang cost. May pagod yan. May effort yan. Kaya nga sabi ni Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Hindi yung tutulog-tulog tayo sa sermon. Isipin natin anong sinasabi. Pag-isipan. And with all our strength. Hindi pwedeng, nakakapagod naman ito. Ang layo ng church. Hindi pwede yun. Tingnan mo dito, anong klaseng faith? God-centered. And although some doubted, ganun talaga. When we worship, some are doubting, some are worshiping, some are doubting. But God is welcoming you so that your doubt will be gone. The Lord wants to meet with you. Gets mo? Hindi na dahil may doubt ka, hindi ka na magsisimba. Go to church. Dahil may problema ka, hindi mo na ako magsisimba, pastor, may problema ako. Kailan ka pa magsisimba? Sabi nga ni God, i-lay down mo yung problema mo sa Kanya I-lay down mo ang problema mo, dalhin mo. Huwag mong iwan sa bahay. Mali kasi yung sinasabi ng ibang worship leaders kakanta na tayo today. As we sing song, sana iniwan natin ang problema natin sa bahay. Hindi. Huwag mong iwan problema mo sa bahay, dalhin mo sa Panginoon. Huwag ka mahiya. Gusto niyang kinakast all our cares to Him Hindi yung i-deny mo yung problems mo, iwan mo sa bahay. After ng worship, na-bless ka. Pag uwi mo, hindi ka na na-bless. Iniwan mo Dalhin mo problema mo. Sinabi ni Lord, anyone who follows me should deny themselves. Yung deny doon, hindi yung i-deny mo yung problem mo. Ang sinasabing deny doon, ang context noon, deny your sinful cravings. Pero yung problems mo, hindi sinabi ni Lord, deny yan. Kakanta tayo ng hymnals ngayon. Kakanta ng worship song. Dapat walang problema yan. Iwan mo yan. No, don't deny your problems. Bring it to God. He is so willing to unburden you, to take that burden from your heart. What happens? Sometimes we don't give the burdens to Jesus. Gusto natin, nasa heart natin. No. The Lord is telling you, give all your cares to me. Now, come to me and I will give you rest. Nasaan pa ba tayo pupunta? Alam mo, kay Jesus tayo makakuha ng rest, hindi sa bakasyon. Kasi kung sa bakasyon mo, inaasa ang rest mo, pagbalik mo, hindi ka makarest sa sobrang daming gastos mo minsan. Okay? Rest comes from Jesus, not from vacation. Okay? Again, let's go back. What kind of faith?
God-centered. Also, sabi ni Jesus sa 18, Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Sobrang grabing authority ito, ah. Sobrang laki, sobrang powerful. Anong klaseng authority? Above all authority. Pinakamataas na authority, binigay sa akin. Therefore, sabi niya, go and make disciples of all nations. So again, all authority comes from Jesus. Instruction comes from Jesus. And so, we have a faith that is God-centered, Jesus-centered. Kasi galing sa kanya ang authority, galing sa kanya ang instructions, galing sa kanya ang command to make disciples. So what else do we have? If He is the center of this, of everything we have, He's the center of everything we are, He's the source of everything we accomplished in life. Therefore, our faith is a God-centered faith because all glory must be given to Jesus only. Hindi sa iyo, hindi sa akin. Siya ang bida, hindi tayo. Okay? So, God-centered. Merong quotation ang God-centered na ito eh. May nakuha akong quotation. Sinabi, pag God-centered ang faith natin, ito yon. Sabi ni A.W. Tozer, the man with a cross no longer controls his destiny. Hindi na siya ang may control. He lost control. When he picked up his cross, that cross immediately became to him an all-absorbing interest. Lahat na ng interest niya, interest na ni Jesus. Yung kay Jesus na mga agenda, yun na yung gusto niyang gawin. Ina-absorb siya ng will of God. And an overwhelming interference. Interference, ano nga ito? Ano pang synonym ng interference? Okay? So no matter what he may desire to do, kahit ano pang gusto niyang gawin, there is but one thing he can do, and that is to move on toward the place of crucifixion. Dala-dala natin yung cross na yan, and we lost all control kasi nakahawak na tayo sa cross. Intervention, no? Interference, intervention. Meaning, si Lord na. Nakaka-overwhelm yung intervention, involvement ni Lord sa buhay mo. Gets mo? To come or go between. Meron kang plano, pero ito plano ni Lord. Gets mo? Ito yung gusto mo, pero sabi ni Lord, hindi yan maganda, anak. Ito yung maganda para sa'yo. Ito yung much better. Anak, stop this one. Ito yung mas okay. Because hindi lang ito okay para sa'yo, it will also give me glory. Ito, masasaktan ka na, hindi pa magbigay sa akin ng kapurihan. Ito, better, magbibigay pa sa akin ng kapurihan. It will also be for your good. No? So God will always intersect our plans, alter our written goals, because His plans or His purposes is much better than yours. Your purpose is just to be happy in life? No, His purpose is for you to be holy. Your purpose is just to earn money? No, His purpose is to use your resources, not just your money, your strength, your talent to bring people to Christ. Napaka-dwarf ng plano natin. But when Jesus is now in our lives, we lost control. And we allow God to control over our lives, over our decision-making. And as we carry that cross, we are towards going to the place of crucifixion. I'm not saying na magpapacrucify ka ulit during Holy Week. Ang sinasabi ko, we will go through suffering because that's the only way when we follow Jesus. No other way. We are to suffer. That's why yung Kristiyano na nagsasabi na, naging Kristiyano ako para maging maganda buhay ko. Actually, yes. But never ever forget, we will all suffer for the name of Jesus. Because when Jesus suffered, His disciples and we, His followers, will also suffer. We will all go through pain and suffering, all for the glory of God. Bakit kaya ganon? Bakit hindi na lang gawin ni Lord happy lahat? It's because mas na-glorify si Jesus when we are suffering, yet we still follow Him. Kasi magtataka yung unbelievers, nag-suffer na si Lawrence, bakit nag-follow pa rin siya kay Christ?
nawalan siya ng ganito, bakit patuloy siya nag-worship kay Christ? Yan, mas gumaganda yung testimony ni Jesus. When the unbelievers see us suffer, but we still keep on worshiping God, following God. Nagets niya? That's why it's not all happy. It's not all happy moments. Hindi yan pwede yung, and they live happily ever after. After na yon, pag nasa langit na tayo. On this world, we will have troubles, but be of good courage. God, Jesus Christ, has overcome the world. Number 2, our faith is other-focused. Other-focused life. Kanina, God-centered faith. Pag nakay-Kristo ka na, hindi na ito tungkol sa'yo. It's other-focused life. That's why sabi niya sa mga disciples, di ba? Go and make disciples. Oh, saan ka doon? Di ba? When you make disciples, it's not about you anymore. It's you sharing the gospel to others, and after receiving the gospel, you will mentor them in the Lord. You will teach them the word of God. It's not about you. People who are still not maturing in their faith, simba ng simba, pero baby pa rin sa spiritual life, yun yung mga hindi nag-disciple. And you will know na hindi sila nag-grow sa kanilang relationship with Jesus because hindi sila nagpatuloy sa salita ni Lord, hindi sila nag-engage sa disciple-making relationship with other people. Puro na lang sila, ako, i-bless mo ako, Lord, i-bless mo ako. No, this is not about you anymore. This is about other people. When you make decisions, you're not asking, will this affect me? No. When you are now in the Lord Jesus Christ, when you make decisions, you ask the question, will this impact others for the glory of Jesus? Kung bibili ba ako ng ganitong kotse, para ba ito sa kapurihan ni Lord o para lang sa akin? Kung bibili ba ako ng ganitong bahay, para ba ito magamit sa ministry ni Lord na may merong life group sa bahay o para lang mapasabi ko sa mga friends ko na I have a big house? Even when I married Ma'am Sheila, when I married her, I am thinking that the ministry will be more better when she will be my wife. It's not just about pleasure. It's about having a mission together, doing the mission of God. It's not just having a mate. It's having a mission, a purpose, having your master, Jesus Christ. Sabi nga ng isang book, when you find a wife, you think about the master, the mission of the master, and then you think about the mate. That's your wife. That's your partner. Hindi lang to about the mate. Siya to kasi maganda, sexy. Hindi yun. You're already Christian. You're thinking of the ministry. Okay? Other-focused ka na, ha? Hindi na ikaw. Malalaman mo yung tao hindi pa nag-grow eh. Palaging nagtatantrums. Palaging, ayoko na. Hindi minigay ni Lord yung gusto ko. 10 years na ako nagpipray, hindi pa rin dumating yung gusto ko, ayoko na. Tantrums pa rin hanggang ngayon. Self-centered pa rin, parang baby. Di ba? Okay. Anyway, I pray that we all grow together in the knowledge of God as we continue in the Word and in our good works for the glory of God. May isang quote ako dito for this truth. Ano bang quote ko dito? Ayan. Na-post ko to kahapon. Only a disciple can make a disciple. Kung hindi ka na disciple ni Christ, hindi ka rin magdi-disciple. Hindi mo nakikita si Christ. Ito na yung panahon na mag-tap ka ng maturing Christian. Please, i-disciple mo ako para matuto rin ako mag-disciple ng iba. Okay? Siyempre, hindi natin nakikita si Jesus, di ba? Pero we go through human processes. We approach a person more maturing than us and tell them, can you disciple me in the Lord so that I can also make disciples? Ang mga puro church lang, puro worship lang, matindi pa, no? Tumutugtog ka sa church, oh. Worship leader ka, wala kang disciple ni Kristo. Ano ka? Worship leader ka, di ba? Di dapat ma-disciple ka muna pala because only a disciple can make a disciple. Kung hindi ka na-disciple, hindi ka rin makaka-disciple. Di ba? Third, kanina, our faith is God-centered, God-centered faith, other-centered, other-focused life,
And lastly, divinely directed journey. Ang journey mo, divinely guided by God, directed by God. Di ba sabi niya, punta ka sa mountain na to. All authority has been given to me. Oh, go and make disciples na kayo. And I will be with you. Anong gagawin ni Jesus? Bakit siya sasama sa iyo? Ha? Kasi nga, magdi-disciple ka ng iba, hindi mo kaya yon without Jesus. Ang daming tao nagsasabi, Lord, please be with me. Lord, wag mo kong iwan. Pero ang context ng be with me always is making disciples. Promise ni Jesus ito sa mga nag-make disciples. Diba? Go and make disciples. And I will be with you sa last. Eh ang iba, gustong i-quote yung last. Oh, sabi ni Lord, I will be with you. Quote ka ng quote ng I will be with you, ayaw mo mag-disciple. Although God's presence is with all children, mag-disciple ka o hindi, nandyan si Jesus. Pero alam mo, mas ma-experience mo yung grace, yung guidance, yung abundance of the mercy of God, yung forgiveness ni God sa'yo, and so you can also forgive others, yung blessing ni God sa'yo, and so you become a channel of blessing to others, if you make disciples, kasi may papasahan ka eh. Nakatanggap ka ng forgiveness kay God, you forgive others. Nakatanggap ka ng blessing kay God, you bless others. Nakatanggap ka ng wisdom from God, you say that wisdom to others. You share that wisdom to others. It's always God divinely directing your life. Ang ganda, no? Ganun pala yung faith natin. Hindi siya yung sisimba lang ako every Sunday. No. In every situation, in every circumstance, good or bad, God is divinely directing your life for His glory and for your good. Kahit anong mangyari, all things work together for the good of those who love God. Of those who love God. So what quote can we learn from? Meron akong quote na nakita na bagay din dito. Sinabi. Sino ba nagsabi nito? Si C.S. Lewis, yung sumulat ng Narnia. You know what? Di ba sabi ni Jesus, I will be with you always until the end of time. And so as we walk with God, with the Spirit of God leading us, walking with the Spirit, hindi tayo nauuna, hindi tayo nahuhuli. We should be relying on God every day. Kasi sabi ni C.S. Lewis, relying on God has to start all over every day, as if nothing has yet been done. Always rely on God today. And tomorrow, again, rely on God as if nothing happened yesterday. No? Hindi pwede nga. Nag-rely naman ako kay God last week. Bakit itong nangyari? Ha? Everyday ka magre-rely. Hindi porket alam mo na, gamay mo na yung negosyo, hindi ka na nagpipray kay God. Hindi ka na nag-a-ask ng wisdom kay God. No, it has to start all over again. Rely on God has to start all over and over again every day as if nothing has yet been done. Although nag-succeed ka na, naging ganito ka na, still tomorrow you start all over again relying on God. Because God is so willing to divinely direct your life, not just for you to be happy, but for you to be holy, for you to grow in your maturity in Christ, for you to lead others to Christ. Mas mataas ang purpose ni Christ para sa iyo, hindi lang para ikaw maging happy. No, that's not the point of your faith. God-centered, it's other-focused, and it's divinely directed by God. G-O-D. God-centered, other-focused, and divinely directed by God. Still, it goes back to God. This is the part 1 of Matthew 28. See you next Sunday. God bless you all. Yes. Grabe. Thank you so much po, Pastor. Praise God. Grabe po yung sharing ngayon and grabe na yung faith talaga natin, no? Talagang tumatak talaga sa akin yung hindi dapat na ikaw, kumbaga yung faith mo dapat tuloy-tuloy, tsaka dapat every
every time nagigising ka pa din, yan yun, sinabi na last ni Pastor, no? Seek pa din talaga kung ano yung kailangan mong gawin everyday. Hindi yung magpo-fall ka lang dun sa sarili mo na ano lang, kagustuhan na. Ayan, sige. Before we end din, no? Masarap din i-share kung ano yung mga tumatak pa sa inyo. Ayan, nagtataas ng kamay si You're Mishi. welcome. Hello You're po. welcome. Praise God. Mishi. Hi, Pastor. Hi, Miss Geraldine. Nakikinig lang ako kanina eh. Baka, baka umiyak na naman ako dito eh. Pastor, thank you so much for gawin. This is our Lord. Um, actually po yung nakikinig ako kanina, sabi ko, kaya ko pa kayang pakinggan to. Parang kagabi lang, marami akong na-realize sa mga sinabi ni Pastor sa akin. Na hanggang ngayon, ano pa nga eh, pinapasingkin ko pa lang, Pastor eh. Na sobrang dami ko pong natutunan sa inyo kagabi. Madami ako na-realize. And ngayon, connected eh. Connected pa rin, Pastor eh. At some point, ngayon ko naiintindihan na kailangan po talaga, hindi lang tayo basta-basta, alam mo yun, magdedesisyon according sa gusto natin. Kasi the more na ang decision is galing sa atin, the more na nagkakamali, the more na hindi talaga nagiging align. That's why yung kagabi, tapos ngayon, parang sabi ko, ang sarap, Pastor. Um, masyadong tumatatak sa akin lahat ng mga napag-usapan natin mula kagabi hanggang ngayon. And looking forward talaga, Pastor, na lahat ng mga desisyon ko ngayon laging nakasurrender. Para lahat lalo na yung setting boundaries na tinawag kagabi. Pastor, hindi ko alam kung hindi ko kayo nakausap kagabi. Praise God, talaga binigyan ako ng lakas ng loob na mag-open up sa inyo. Ah, mas mas lalong napatunayan ngayon, mas lalong na-validate na hindi po hindi po magiging mas okay yung buhay ko kung talagang hindi ko siya sinisik sa lahat ng desisyon. So, salamat Pastor kay Miss Geraldine and kay Sir Lawrence kasi kung hindi po, actually, di ba, hindi po talaga ako masyado na nag-a-attend the past few weeks. Pero nung kagabi, sabi ko tama eh. Kailangan ko talagang ayusin. Kahit pa sabihin ano, kailangan kong matutunan lahat paunti-unti. Pero at the same time, dapat i-involve ko yung sarili ko para talagang hindi ako naliligaw. Hindi po, kasi iba pa rin talaga merong mga kagaya nyo na napapakinggan ko paulit-ulit. Nagsisik ako ng advice kasi alam ko na pag sarili mo nga, bias madalas. So, thank you so much po. And thank you po sa buhay niyong lahat. Salamat po. Praise God. Praise God. Ay, grabe. Correct. Naiyak na naman ako. Yan. Meron pa po bang gustong mag-share? Ako, gusto ko. Ayan, George. Ayan, ang galing no sinabi ni Paz, no? Na ang basic, pero yun talaga eh, no? Paulit-ulit, pero yun talaga siya eh, no? Na ang galing ng mga quotes ni Paz eh, no? Simple lang, pero direct to the point. Only a disciple can make a disciple. No, na it all goes down sa ano ba talagang purpose natin sa mundo. Pag yung main purpose na, which is to honor God and make disciples. Na hindi ka pwedeng maging fruitful na wala ka palang dinidisciple. Pero then again, paano ka nga magdi-disciple kung ikaw pala hindi ka pa pala disciple? So, dapat talaga follow through no? Once you accepted Christ as your Lord and Savior, doon ka na sa next step, magpa-disciple ka na. 'Di ba? Magpa-guide ka na. Because, napaka instrumental mo para kay God. Nagagamitin ka niya your life, no, your status, your achievements, or
whatever man, kung ano yung pinagdadaanan mo, gagamitin yun ni Lord eh, para mas madami ka pang maakay sa Kanya. 'Di ba? Na may it be your, alam mo yun, all statuses eh. From poor, to average, to rich, to super rich, from single, from broken, to married, lahat eh. 'Di ba? So kung nasa phase or season ka ng buhay mo, doon ka gagamitin ni Lord eh. 'Di ba? To inspire yung mga katulad mo. 'Di ba? Tsaka ang galing din ng ano no, yung relying on God has to start all over every day as if nothing has yet been done. No, so tama talaga eh. Kaya nga yun yung lagi ko sinasabi, no. Thank God for the life. Kasi the moment na gumising at minulat mo yung mata mo sa umaga, may purpose ka pa, sabi ni Lord. Kasi kung wala ka ng purpose, wala na, kukunin ka na ni Lord. Di ba? Di ka na magigising. Pero the mere fact na nagising ka, may purpose ka, so dapat mag-seek ka rin. Ano pa bang gusto mong ipagawa sa akin, Lord, today? 'Di ba? Kaya nga ano eh, hindi ka pwedeng laging mamaya na, bukas na, next week na. Kasi every time that you delay, tomorrow might never happen again. 'Di ba? So you do it today. You act today. 'Di ba? Kung ano man yung mga gustong ipagawa at purpose para sa ni Lord, no? So, ang gandang reminder para sa atin na, again, tayo, no? Ang galing din ng sinabi ni Ma'am, involve yourself. Hindi kasi pwedeng passive ka lang. Kasi, oo, nakaka-bless na meron tayong ganitong community. Oo, meron tayong ganito every Sunday. Oo, naiintindihan mo. Pero, ikaw mismo, no? Siyempre, dapat ikaw, bukod sa kami, nagre-reach out na rin kasi kami. Diba? Kumbaga, nakaganyan na kami, oh. Ikaw din. Diba? Ikaw din. Mag-seek ka din. And we're one message away, no? If you want to take your uh, spiritual or your walk with God to the next level, seek ka talaga. 'Di ba? Intentionally and involve yourself. Ayun. Thank you so much. Yes. Tsaka gusto ko din po, thank you po, GL. No? Gusto ko din po yung parang tumatak sa akin na sometimes para mas magamit ka ni Lord, talagang kailangan mo maranasan yung certain situation Agree. para hindi para masaktan ka, kundi para mas ma-utilize ka pa ni Lord sa mga susunod na araw. Galing. Tama. Yeah. Meron pa po ba si Sir Glenn? Parang gusto mag-share ni Sir Glenn. Yan, Sir Glenn. Yung sa akin, ang masishare ko lang, yung unang-unang sinabi ni Pastor, yung God-centered faith. Ah, siguro sa ngayon, hindi pa ako ganap na God-centered faith. Kasi may mga differences pa akong, kumbaga, ah, paano ko ba sasabihin yun? May mga differences na naniniwala ako, oo, pero hindi ko naman ginagawa. Kumbaga, gano'n. Parang gano'n yung ano. Pangalawa, yung quote ni Pastor na only a disciple can make a disciple. So, doon talaga hindi hindi masasabi kong hindi pa ako ganap na disciple kasi nga wala pa wala pa akong napuprove sa sarili ko na o kaya kumbaga parang naaano kong tao, kumbaga what do you call this, parang naengganyo ko siya na o kaya mabasahan ko ng biblical Ma-share ng gospel. yes, mag-share ng gospel. So doon may kulang pa ako eh. So unti-unti with the grace of God naman, tsaka yung guidance ni Pastor, tsaka yung aking like si GLO, so unti-unti mako-cope up ko rin yung mga ganon. And eventually, application talaga sa buhay. Kasi lahat kumbaga ako, inaamin ko, hindi naman ako perpekto. May mga indifferences tayo. So, kumbaga, being a family man kasi, medyo
may mga kids tayo, yung kids ko mga grown up na. Kumbaga hindi ko na pwedeng paluin eh. Talagang 26 and magte-22 yung youngest ko eh. So, kumbaga talagang may sarili na silang isip at may sarili na rin silang mundo na gagalawan. Ang inaano ko lang sa kanila, lagi silang dapat silang marunong makisama, maki-mingle sa tao para kahit papaano, tsaka be humble. Lagi, always yun, inaano ko sa kanila na wag silang, kasi ako inaamin ko, hot-headed ako GL eh, Mm. pastor. Pagkadating sa mga bagay-bagay na hindi ko magustuhan yung tipong nasimangutan ako kagad nung kausap ko, o like sa restaurant pag kumakain kami na ang tagal ng in-order mo, yung tipong ganun. Minsan maano kagad yung utak ko na magpapalo up ako, magagalit ako. Yun ang gusto kong maiwasan sa ngayon eh. Yung mga ganung bagay na kumbaga hindi naman tama. Hindi talaga tama. Yung ganung pag-uugali. Ayoko naman ng Ngayon, unti-unti ko, like si Mrs. ko, inagi akong pagka ganun na yung umiinit na yung ulo ko, inaawat na ako. Minsan nakikinig ako, minsan hindi. Talagang minsan kasi may mga bagay talaga na hindi ko maiwasan na magalit kapag kumbaga, kasi ko parang perfectionist ako eh. Pagka pangit talaga yung pinakita mo sa akin, mas super pangit yung makikita mo sa akin, parang ganun eh. Pero at the same time, praise God lang, kahit papaano, yun, na-develop ko na yung pagbabago sa sarili ko para in due time, makaharap ako sa kanya ng taas noo, ika nga, parang ganun, na kaya ko siyang titigan sa mata pagka judgment day ko na. Yun lang, maraming salamat. Yes. Thank you so much, Sir Glenn, for sharing. Takes courage para ma-share yan, Agree. diba? But yun naman din yung purpose kung bakit we have this na Bible study para unti-unti natin ma-change yung mga, yun nga, diba? Kapag once na kay Christ ka na, the old has gone, the new has come. Yes. So, super excited kami sa magiging journey mo, Sir Glenn. And maraming mga ganyan din kami nung nag-i-start dati para lang malaman po ninyo, no? Actually, sabi nga, hindi naman perfect yung pag-walk mo kay God. Magkakamali at magkakamali ka. May mga lubak-lubak pa talaga. But since we are studying na nga yung word ni God, no, sa mga susunod na araw, super excited kami sa transformation na mangyayari sa'yo later on. Thank you so much, Sir Glenn. And yes, thank you so much din, Pastor. Praise God po sa pag-share mo sa amin. And this is eye-opening sa bawat isa talaga. 'Di ba? Every time na nagba-Bible study tayo, sobrang nakaka-bless. 'Di ba? Na natututunan natin yung mga dati naman, yan, tulad niyan yung pagputol-putol lang ng mga gusto namin na na verses, 'di ba? Yes. Yun pala, mali pala yun. Dapat pala the whole context talaga. So, thank you so much, Pastor. And super excited kami sa mga susunod na araw pa. Yeah. Madagdag ko lang, no, bago tayo mag-end, na tama, no, it takes humility para masabi yung mga sinabi ni Sir Glenn. And alam mo, ang good news lang doon, kasi na kay Lord ka na, you accepted Christ as your Lord and Savior, no? Kasi it's not about what you can do for God naman. Diba? Kumbaga, lahat kasi tayo mga tao, aware naman tayo na makasalanan talaga tayo. No? So that's where penance and repentance comes in. Kasi 3 stages yan, Sir Glenn, no? And sa mga nakikinig. Number 1, justification. Diba? Na
Dahil nga tinanggap mo na si Lord, may gusto mo na simulan yung relationship sa Kanya, gusto mo na siyang kilalanin, hindi ka na makasalanan sa mata ng Diyos. Diba? And number 2, yun yung maganda at masarap, yung sanctification. No? Na tinutuwid ka na ni Lord. Sa lahat ng mga, yung mga areas ng buhay mo na alam mong medyo hindi pa, diba? Na attitude, character, lahat, no? So, yun lahat. Then, of course, yun nga yung sinasabi mo na para pagdating dun sa part na haharap ka na kay Lord, yun na yun, yung glorification. Na literal na matuwid ka na completely. And yun yung role naman ng Holy Spirit sa buhay. Kaya, sobrang sarap, no? Na Yes. kapag sinimulan mo na to, lalo na you seek out intentionally at magkaroon ka rin ng mga spiritual mentors, di ba? Para mag-guide ka rin sa journey na to at hindi mo siya gawin mag-isa, no? Because, again, we are to accomplish this mission together with one another. No? Hindi mo siya kailangan gawin mag-isa. Hindi mo siya kailangan mag-solo. Again, nandito kami kasama. Yun lang. Back to you, Pas. Praise God, no? Salamat sa mga courage nyo to share that, no? Naka-FB Live tayo, sinishare nyo yan. Anyway, dito, maganda because we carry each other's burden. And ito pang mas maganda. Sabi mo nga, parang may kulang pa ako. Alam nyo ba, it is God who will fill that lack in your life. It's Him. Hindi tayo maliligtas sa ginawa natin. Siya ang magliligtas sa atin. Pupunuin niya tayo ng presensya niya. At nung tinanggap mo siya, siya ang magtutuwid sa atin. Tutulungan niya tayong mag-learn at i-alter natin yung mga hindi na nakakatuwa sa Kanya or nakakalugod sa Kanya. It's always Him helping us. He is the one who saved us. He is the one who will help us. Diba sabi niya, I will be with you till the end of the age. So, nandyan siya sa life mo, ang presensya niya, because tayo, nasa atin na siya, naniwala tayo sa Kanya and sinave niya tayo, siya yung mag-a-alter ng mga attitude natin. Mainitin din po ulo ko, sir. Kung kilala mo ako. Mainitin din ulo ko. Pero it is the Lord who transforms us from within. Dati, sugarol ako, sir. But now, I am gambling for the name of Jesus. Pupusta ko lahat ng buhay ko para lang may makarinig ng gospel. Alam ni Lawrence, ni Geraldine yan, for 3 years, kahit paos ako minsan, I will keep preaching the word of God. Kahit wala na akong boses. Because I know the seeds we are planting here will somehow the Lord will grow it. He is the one who will grow that seed. The gospel we hear will grow in our hearts and later will bear much fruit. Yun na yan. Indeed, the Lord will be the one to help us. Lahat tayo. Okay, so before I pray, mag-picture muna tayo. Before I close tayo. So, okay na. So again, 3 series ito. The same verse, and mamamangha kayo sa wisdom ni Lord. Iba-ibang angles titingnan natin. 3. 4 nga kaso 3 Sundays na lang So mag-iiba na naman ako ng series next month. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po sa aming narinig na gospel, sa katotohanan, sa breakthrough, sa seed of the truth that is in our lives today, in our hearts, na mag-grow ito because you will be the one to grow it. And you will be the one who will save us, who will change us, who will sanctify us, purify us. And later, you will be the one to glorify us. Sabi mo, now to Him who is able, to Jesus who is able to keep us from falling. Hahawakan niya ang buhay natin. To Him who is able to keep us from falling and to present us blameless, spotless, without blemish before His presence.
si Lord Jesus mismo ang mag-present sa atin sa presensya niya doon sa langit. And kaya lahat ng papuri sa Kanya, all glory, honor, praises, all the things we give back to Him because He's the one who deserves our praise and service. Lord, sa iyo lamang binabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Kayo ay mabuting Diyos, mapagmahal. Pinapatawad niyo po kami sa aming mga kasalanan. And so we also repent from our sins. Baguhin niyo po kami, gamitin niyo po kami para sa iyong glory and para sa iyong honor. Bless everyone, their marriage, their lives, their plans, their business, their health. No? I-bless nyo sa mga may sakit ngayon. Lord, touch them. Sa mga nag-struggle ngayon, psychologically, emotionally, Lord, give them the breakthrough and give them light. Transfer them from darkness to light. Lord, make miracles every day to us as we also rely on you every day by faith and follow you, deny ourselves, our sinful cravings, take up our cross, and continue to follow and walk with you through the Holy Spirit. Lord, all this we ask in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all. Salamat. Salamat. Welcome kayo. Luana, Sally, Sir.